nauna sa akin ay si Jacob encounter yung ating napag-aralan last week. So today, I would like to share with you, as you can see on our projector, yung title natin is The Damascus Encounter. Ang passage natin ay mula sa Acts chapter 9, 1 to 19. So, hindi na po natin babasahin ito dahil napakahaba. Pero mapapasadahan naman natin yan as we go along na pag-aralan natin yung mga main points. So, in this passage, mga kapatid, ito yung one of the greatest events in the history of Christianity. So, ito yung dramatic conversion ng isang religious terrorist na kilala siya bilang sa pangalan na Saul of Tarsus. Pero mas kilala siya sa pangalan na Apostle Paul. Yung dalawang yan ay isang tao lang yan, mga kapatid. So, itong encounter ni Apostle Paul kay Jesus, ito was the beginning of his walk with God. Yes. So, kung itatagalog natin ang encounter, ayon kay Google, ay matagpuan, magkasalubong, magtagpo, at magpang-abot. Sa Pilipinas, mga kapatid, pag yung dalawang grupo, yung rebeldeng MPA at saka yung mga militar, pag ang dalawang ito ay nagkaroon ng encounter, alam na natin ang mangyayari. Lalo na kung ang isang panig ay hindi susuko, ay talagang magkakaroon ng bloodshed. Merong buhay na masusugatan at meron ding buhay na mawawala. Sa ating buhay naman, na kung ikaw ay hindi mananampalataya or unbeliever, pag nagkaroon ka ng divine encounter sa ating Panginoon, at kung ikaw ay susuko sa ating Panginoon at tatanggapin mo siya as bilang Lord and personal Savior ng iyong buhay, walang buhay na mawawala. Yes. Bagkus merong buhay na mababago. Amen. Amen. Hallelujah. At mababago din yung trajectory ng iyong buhay. Kung dati, nung hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Hesus, ikaw ay biyaheng impyerno. Ngayon, na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ikaw ay biyaheng langit na. Amen. Hallelujah. So, sa umagang ito, ay meron po akong kinausap na kapatid. Ibabahagi niya yung kanyang testimony, yung kanyang divine encounter sa ating Panginoon. Kung sino siya noon, nung wala pa siya, yung wala pa ang ating Panginoon sa buhay niya, at kung sino siya ngayon na nananahan na ang Panginoon sa kanyang buhay. So, tawagin natin si Sister Nora Valderrama. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. And glory to His name. Sa ating sa text na ibabahagi ng ating preacher sa umagang ito, ang sabi niya dito is si Paul, Saul dati, ay hindi pa siya mananampalataya kay Jesus. Pero ang tanong ko sa umagang ito, ang isang Kristiyano ba ay pwedeng maging persecutor ni Jesus? Yes, right? Yes. A Christian can be a persecutor of Christ. And I have nailed Jesus back on the cross. Kasi pagdating ko sa Pilipinas, pagdating ko sa Hong Kong, way back 2001, I was already a Kristiyano ako na sa Pilipinas. I was baptized in the Assemblies of God in year 2000. So, kumbaga, pagdating ko sa Hong Kong, Kristiyano na ako. So, pagdating ko ng Hong Kong, naghahanap na ako ng church na mapupuntahan kung saan magpuri sa Panginoon. So, I found Life Before Gospel Church a year after. That was year 2002. Nahanap ko ang Lifeway. So, nasa 2 dekada na ako sa Lifeway. Amen?
So, yung ano ko, yung plano ko when I came from the Philippines, isa din yung karaniwan na plano ng isang OFW. Ang plano ko lang is to stay in Hong Kong for 4 years. Makakaipon lang kami ng simple lang yung buhay na ginusto ko. Makakaipon lang ng konti, pampuhunan, yung ganon, and then uwi na ako. Kasi ang mga anak ko noon, they are 10, 6, and 3 years old. So, mga maliliit pa sila. So, yun ang plano namin na maka 4 years lang ako. But then, after 20 years, nandito pa ako. Amen? And yung paghahanap ko ng church dito sa Hong Kong, I found life. As I said a while ago, I found Lifeway. So in Lifeway also, may nakilala akong isang kaibigan. So ang ano pa namin noon, there was a Sunday school in the church kung saan kami nag-aaral every Sunday, may teacher din kami. So, naging prayer partner ko siya. Yun ang umpisa, naging prayer partner ko siya. And then later on, sa pagiging prayer partners, naging close na kami, and she became my best friend. And then later on, she became my mentor. But then, mabait ako ng Pilipinas. Mabait ako. So, by God's grace. So, yung pag-stay ko ng Hong Kong after yung 4 years, hindi yun natupad. So, yung unang bakasyon ko sa Pilipinas in 2004, there was a tragedy na nangyari. Yung isang incident that ang hirap kong i-overcome. So, that was in year 2004. Ang asawa ko po ay natuklasan na may karelasyon siya at ang aking first cousin. So, that was the time na yung kabaitan ko sumempra na siya, hindi na ako mabait. So, I was questioning God. Question ko si Lord na, Lord, bakit ganun? Bakit ako? Ang bait ko nga, diba? Yun ang inano ko kay Lord. But then, that was the time, that was the cause kung bakit naging indifferent ako sa Panginoon. And naging irresponsible na rin ang aking asawa. Imbes na magpapakumbaba siya, imbes na mag-repent siya, hindi rin. So namin, yung galit ko, yung taas ng pride din niya. So from that moment, naging indifferent ako sa Panginoon. Nagrebelde ako sa Kanya. So that's why, yung sinabi ko sa inyo kanina, kung ang isang Kristiyano ay pwede maging persecutor ni Kristo. At pwede nga po yun, dahil ginawa ko. So, sa nangyaring iyon, naging different ako sa Panginoon, lumayo ako sa Panginoon. And, natuklasan ko na lang yung sarili ko na wala na ako sa Panginoon. Kung yung mga buhay sa mga boarding houses, alam ko na yun. Yung mga buhay sa karaoke bars, alam ko yun. And yung mga buhay sa diskuhan, sa Landquaifong, sa One Chai, alam ko na mga yun. And ang mas malala pa doon, during that, yung vulnerability ko na yun, I found a guy. Nakilala ko nga isang foreigner, and nagkaroon kami ng relasyon. So, yung relasyon na yun na tuluyang sumira sa buhay ko, sumira sa pamilya ko. So, and along with me, yung best friend ko na laging nagpapaalala sa akin. Wala siyang kaalam-alam, pero yun nga sinasabi niya, ang Kristyanismo, hindi mo siya pwedeng pekehin. At ang sin, hindi ka pwedeng magtago. Ibubunyag ka ng kasalanan. Amen? Amen. At yun nga ang nangyari. Binunyag ako ng aking mga kasalanan. At umiyak ang aking best friend sa akin. Ang sabi niya sa akin, Ading, bakit mo nagawa yun? Yun lang. And then, lagi niya akong pinapaalalahanan na sabi niya, Ading, get back to the Lord. Pero ang pinakamasaklap doon ay mas lalo pa akong lumalim sa aking pagkakasala.
And in year 2010, doon na ako sinubukan ng Panginoon. Sinubukan ako ni Lord na nagkaroon ako ng sakit. So I was diagnosed with cervical cancer, stage 1. So sabi sa akin ng aking best friend, sabi niya, Ading, bumalik ka na sa Panginoon. So ang iniisip ko yun, yung shame ko, yung shame ko sa Panginoon, iniisip ko na, is there any mercy left for me? Tapos yung at that year also, in 2010, nabuntis din yung aking anak at the age of 16. So, nagkasama-sama na. So, lagi pa rin sinasabi ng aking kaibigan na sabi niya, Ading, bumalik ka na kasi sa Panginoon. Stop running away from the Lord. Pero yun lagi ang nasa isip ko na nahihiya na ako lumapit sa Kanya. Sa dami ko ng kasalanan, sa dami ko ng nagawa. So, I just pretend na wala akong sakit, walang nangyari. Pero yung last na dagok ng buhay sa akin is nung in year 2011 na terminate ako. And I was really empty. Sabi ko na sa 5th year college na yung anak ko, yung panganay ko, uuwi ako, I'm really empty. And sabi ko sa Panginoon, Lord, uuwi ako, I'm empty. And tapos pagdating ko sa Pilipinas, ang sabi sa akin ng anak ko, sabi niya, Nay, bakit nangyari ang mga ito sa atin? Iisa lang ang nasabi ko sa kanya, sabi ko na, babalik ako ng Hong Kong. And we will get back to God. Yes. I will get back to the Lord. And that was the time na pagbalik ko ng Hong Kong in 2011, ng December na yun. Bumalik na ako sa Lifeway. Yes. Hallelujah. Natagpuan ko na lang yung sarili ko na bumabalik sa Panginoon sa tulong ng aking kaibigan. Amen. Yung mga time na yon, yung mga years na yon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung nag-iisang kaibigan na yon, hindi ako iniwanan. Kahit naiinis na ako sa kanya, kahit pinupus ko na siya palayo, still kinukuk ako ng aking kaibigan. She was there, lagi nagpapaalala sa akin na Ading, God is good. Bumalik ka. And in year 2012, I fully get back to God. Hallelujah. And that was the time na kinausap na ako ni Madam. Sabi niya, can you join the praise and worship team? Amen. Sabi ko, Madam, pag-isipan ko pa. And that was the time na yung taunting ng past sa akin, yung managawa ko, ay iniisip ko pa rin. Kaya praise the Lord dahil sa message last week. Ang sabi niya, breaking through your past. And praise the Lord, by His grace, His amazing grace, I broke through my past. Amen. Hallelujah. At kinabesa ko talaga yung praise, yung verse na yon. Ang sabi niya na, sabi ni Pastor sa akin, nung inappoint pa rin niya ako na cell group leader, sabi ko, Pastor, I think I'm not worthy. Pero ang sabi niya sa akin, sabi niya, there is no condemnation. Amen. Wala nang condemnation sa iyo to them who are in Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. Amen. Maraming salamat, Sister Laura, sa napaka-powerful na testimony mo. Tunay nga na dito natin makikita yung kabutihan, yung patience ng Lord sa atin. Na kahit na tayo ay nagkasala, hindi porke tayo ay nagkamali na nung una, wala na tayong chance. Because our God is the God of many chances. Praise the Lord. Kasi nga, for the second time around, si Sister Nora ay natagpuan niya muli. Nagkaroon siya uli ng divine encounter sa ating Panginoon ng pangalawang balik niya
sa bansang Hong Kong. And you see, nakita ninyo talaga yung favor, yung grace ng Lord, na ginagamit na siya as a worship leader and leader na din siya ng mga worship team. So, sabi nga dito, one encounter with Jesus Christ is enough to change you instantly, forever. Amen. So, pag na-encounter mo ang Panginoong Jesus, have the potential to transform lives that can bring, dito yung magbubungan ng repentance, healing, guidance, and renewed sense of purpose. Gaya yung napakinggan ninyo kanina, nagkaroon ng purpose ang buhay ni Sister Nora. Hindi hahayaan ng Panginoon na habang buhay na lang siya magsasala. May magandang plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. You know, yung Damascus na ito, yung pag nandito kayo sa Hong Kong, you are on the road of Damascus. This is the road of change. Mag-change ang buhay mo, kapatid. This morning, we will study about the divine encounter ni Saul on the road of Damascus. So, gaya na sabi ko kanina, bago tayo nagkaroon ng Apostle Paul, ay meron muna tayong Saul, na kung saan, kung i-rewind natin yung buhay ni Apostle Paul prior to his encounter noon sa road of Damascus, parang yung rewind na movie, titignan nga natin ano yung buhay ni Apostle Paul noon. So, and ito yung illustration picture ni Stephen. Siya ang pinakaunang first martyr ng Christianity. At sa Acts chapter 7, verse 58, unang nabanggit yung pangalan ni Saul doon, na kung saan sinasabi doon na kinalagkad ng mga tao si Stephen palaban sa lungsod, para doon siya batuhin. And now, yung mga taong ito ay nilagay nila yung balabal sa paanan ni Saul, na kung saan ito ay humihingi sila ng permission na batuhin si Stephen. Ayun nga, si Saul ay siya yung witness at sumang-ayon sa pagkamatay ni Stephen. So, sa umagang ito, mga kapatid, ay magkakaroon tayo, I pray na yung goal ko ay magkaroon ng divine encounter ng bawat isa sa atin. Kung hindi nyo pa na-encounter, wala pa kayong personal na encounter sa ating Panginoon, I pray na habang pinag-aaralan natin yung buhay ni Saul, I pray na magkaroon kayo ng divine encounter sa ating Panginoon. So, meron tayong 3 puntos ang aking ibabahagi sa inyo ngayong umaga na ito. Bali, 3 mukha ang makikita natin sa Damascus encounter. So, excited na ba kayo, mga kapatid? Amen! Amen! So, fasten your seatbelt dahil maglalakbay na tayo patungong Damascus. So, huwag kayong matutulog kasi mahuhulog kayo sa aeroplano. So, let's proceed. Now, sa first point natin, Paul, the traveler. From verse 1 to 2. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Yung the way dito na tinatawag, hindi yan life way. Yan ang tawag sa mga early Jewish Christian noon. So, kung ating titignan ang mapa, ito ang Jerusalem. Ito yung possible route na kanilang dadaanan papuntang Damascus. At ayon dito, ang layo ng Jerusalem going to Damascus ay 175 miles, 280 kilometer. So, ang napakalayo. At lalo na yung way of transportation nila noong unang panahon ay wala pang bus, wala pang MTR. So, ang kanilang sasakyan lang noon ay yung kabayo or BMW by means of walking. Maglalakad lang sila noon. So, imagine with me, yung magtra-travel ka ng ganong kalayo para lang i-persecute ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ako nga eh. Kasi ito, sabi yung komentary na nabasa ko, pag maglalakad sila, it takes more than 2 weeks
So kung magsasakay sila ng kabayo, ay mga ilang araw din. Pero kahit nasasakay ka sa kabayo, sa bus nga lang ang nangangalay ka. Pag uuwi ako ng Pilipinas, puro connecting flight ang kinukuha ko kasi nga ayoko mag-bus. 8 hours kaya ako nakaupo pauwi ng Isabela. Ito pa kaya? Tingnan ninyo, napaka-passionate, yung very determined, yung passion nila na i-pursue, yung plano nila na pahirapan yung mga mananampalataya. So si Saul, he was driven to intimidate, eliminate every single Christian na makikita at mahanap niya. Si Saul, akala niya, pinaglilingkuran niya ang ating Panginoon. All his life, ang akala niya ay yung kanyang pinaglalaban ay tama. Pero, ang pagkakaalam niyang tama ay mali ang kanyang ginagawa. Ito pala ay laban sa Diyos. Minsan, parang tayo din. Hindi natin mapigilan yung mga gusto mong gawin. You are so passionate na ipaglaban yung isang bagay, yung isang relasyon na alam mo naman na ikapahamak mo. Alam mo naman na yung dulo ay ikaw yung masasaktan. Sabi dito, Tagalog natin para mas clear. Ang isang taong maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ng Diyos ang siyang mananaig. Maganda kung may plano sa buhay, pero mas maganda pa rin kung yung plano ng Diyos sa atin. Gaya ni Sister Nora, ang kanyang plano noon dito, kaya lang hindi natupad. Distraction yung plano na yon, pero si Lord, nakasama na si Lord sa kanyang mga plano. Tignan ninyo ang kanyang buhay ngayon. So, ang plano ni Saul naman ay manakit, pumatay, ikulong ang mga mananampalataya. Ang hindi niya alam, merong mas magandang plano ang ating Panginoon na inilalaan sa kanya. So on his journey, on the road of Damascus, God is about to redirect his life. Ang Panginoon ay pinili siya as a unique instrument para i-display ang kanyang grace and his power. Maaari mga kapatid, kaya kayo narito, ang nag-udyok sa inyo, kaya kayo napunta dito sa Hong Kong ay dahil meron tayong mga plano sa buhay. Meron tayong mga pangarap na nais natin matupad para sa sarili natin, para sa ating mga mahal sa buhay. Pangarap natin na makapagpatayo ng bahay. Pangarap natin makatulong sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid. Pangarap mo nagbigyan ng maalwang buhay yung bilhan ng tatay mo ng sasakyan dahil luma na ang inyong Nissan. Kasi Nissan umandar, Nissan hindi, Nissan tinutulak. Kaya nga bilang isang anak, gusto mo din siyang mapasaya. So, or di kaya kayo narito dahil gusto ninyong makalimot. Kaya kayo nag-travel ng Hong Kong. Or kaya kayo nag-travel dito sa Hong Kong dahil meron kang tinatakasan. Hindi ko alam kung ano yung tinatakasan mo. Yung asawa mo o yung utang mo. Kayo lang makakasagot yan. So just like Saul, ang plano niya, kaya siya nag-travel ay mag-persecute. Tayo naman, ang plano natin ay yung mga pangarap natin na sinabi ko kanina. Gusto nating makaipon. Mga kakapatid, narito tayo sa Hong Kong dahil merong purpose ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Hindi lang taga-remit, hindi lang pajikas dito, pajikas doon. May magpapaload pa, nandito ka na sa Hong Kong. Hindi yan ang plano ng Panginoon sa atin. Dahil ang plano ng Diyos sa bawat isa ay much, much better at much, much greater than our plan. Amen. Hallelujah. At alam nyo ba, yung pagpunta niyo dito sa Lifeway, this is your road of Damascus. Dito kayo babaguhin ng ating Panginoon. Amen. Alam nyo ba, itinakda ng Panginoon na makakarating kayo ngayon? Yes. I know na meron kayong
priority na mag-service, maraming nag-i-invite sa inyo. Or, hindi ka sana mag-day off ngayon, pero pinag-day off ka ng amo. So, itinakda ng Panginoon na magkikita tayo ngayon. At itinakda ng Panginoon para mapakinggan mo ang mensahe nito. So, lahat tayo, we are on the road of change. I-redirect ang ating Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So, let's proceed to number 2. Jesus, the transformer. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now get up and go to the city, and you will be told what must do. The men traveling with Saul stood there and speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Meron tayong illustration dito para mas mapicture natin yung nangyari kay Saul. So, nangyari yan about noontime, katanghaliang tapat. Napakaliwanag na yung sikat ng araw. So, pagkatanghaliang tapat at nandun ka sa Middle East, at talagang napakainit na yan. So, habang nasa daan sila, Saul, ay biglang may nag-flash. Ayan, may sound effect. Parang nagsisiksik. Ayun, parang magising kayo. Ayan, biglang may nag-flash at napakaliwanag na galing sa langit. Kaya nga nahulog si Saul sa lupa. Alam niyo ba na God interrupting Saul because he had new direction for him and new purpose. Yes. And in-interrupt ng ating Panginoon si Saul. Nagbigla nga, ay hindi ka pupunta dyan. Ayan, si Lord. Kasi nga ang ating Panginoon, nais gamitin si Saul. Lahat yung mga karanasan niya, lahat yung magiging pass niya, lahat yung edukasyon, at yung pagiging parisi niya, gagamitin niya ng ating Panginoon. God will use it full testimony for the glory of God. So, gaya yung napakinggan natin na testimony ng ating kapatid na si Sister Nora. Minsan, there is a part in our story that is so dirty and it's so dark that you don't want others to know about it. But God will gonna use it to reach out other people. Yes. Diba? Meron tayo, alam ko, yung mga katabi mo, may mga pangit na nakaraan yan. Yes. O, hindi lang niya sinasabi. Lahat tayo, may mga pangit tayo, mga nakaraan. Lahat ako din na nagsasalita sa inyo. It's all by the grace of God. Kaya nga ako nakatayo sa inyong harapan ngayon. And we know, alam niyo mga kapatid, yung mga karanasan nyo na yan, yung mga nangyari sa buhay ninyo, halimbawa, ikaw ay you are na-molest ka noong bata ka, or hindi ko alam kung ano yung ginawa ng tao sa'yo, or minalesta ka, or na-rape ka, gagamitin yan ng ating Panginoon ngayon na nakakilala ka na sa Kanya. Meron kang taong makikilala na the same yung sitwasyon mo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para i-comfort mo yung tao na yon. Ikaw yung gagamitin ng Panginoon na i-encourage yung taong iyon. Yes. So kung ikaw naman ay nawalan ng mahal sa buhay, na kung saan namatayan ka, and then meron kang kakilala na kung saan nag-i-struggle siya kasi nga nawalan siya ng mahal sa buhay. Gagamitin ka ng Panginoon, yung mga nangyari sa iyo noon, gagamitin ka niya para mag-encourage sa kapatid na ito. Diba? Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have called according to His purpose. Sabi yung verse natin na, Saul, Saul, why do you persecuting me? So in this verse, you see, makikita natin na it was the Lord who took the initiative na lumapit siya sa ating Panginoon, kay Saul. So,
that is the grace of God na ni-reach out niya si Paul. At yan din ang nais ng Panginoon sa atin, na maranasan natin yung kanyang mayamang biyaya. Minsan kasi, nire-reach out na nga tayo ng Panginoon, lumalayo pa tayo. Pilit natin nilalayo ang sarili natin sa presensya ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, pag lalayo ka sa presensya niya, ay talagang distraction. Mawawalan ka ng direksyon sa buhay. Kaya mapagpasalamat ka. Kasi ang Panginoon, hindi naman siya magpapakita sa iyo physically. May gagamitin siyang tao para kukulitin ka, para ibalik ka niya muli sa presensya niya. O mag-church ka. Parang ganon. Meaning, inuudyokan yun ng Panginoon na ginagamit siya para ikaw ay bumalik uli sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Parang si Lord yan, kung ilalagay naman natin yan sa ating panahon, parang si Lord yan na tinatawag ka. O gagamit ako ng pangalan. Luz! Bakit mo ako inuusig? Siguro, sasagot ka sa Lord. Sampol lang. Paano kita inuusig, Lord? Sabi mo siguro, no? Nag-church naman ako. Sasagot naman si Lord. Oo, nag-church ka nga. Kaya lang, kasalukuyan ng preaching, nagse-cellphone ka. Ayan. Sabi ng Lord sa'yo, kasalukuyan ng preaching, hikab ka ng hikab, natutulog ka. Napuyat ka kasi kagabi, kapapanood mo ng 16th episode. Pinilit mong tinapos yung K-drama. Tignan mo, nandyan ka, inaantok ka na. Hindi ka na makapag-concentrate sa akin. Sabi ng Panginoon, talikuran mo na yan. Kasalanan na yan. Sabi ng Lord, bitawan mo na yung boyfriend mo. Isoli mo na. Kasi nga, may asawa na yan. Ayaw mo eh. Diba? Namatay ako para sa'yo, sabi ng Panginoon. Sabi dito, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama. At dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Amen. So, this verse speaks of God's incredible grace and willingness to forgive. So, yun nga, nais ng Panginoon na bitawan natin yung mga bagay na talagang humihila sa ating, sa presensya ng ating Panginoon. So, ano ba yung mga humihila sa iyo sa presensya ng Lord? Yung kasalanan. Yung pagiging righteous din, yung pagiging matuwid sa sarili, yung feeling mo righteous ka. Pero sa mata ng Panginoon, liko ka. Walang matuwid sa ating lahat, mga kapatid. Dahil sabi doon sa Romans 3:23-24, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, mas maliwanag pa sa sikat ng araw kung itatagalog natin para mas lalo ninyong maintindihan. Amen. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Kaya nga, kailangan nating tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kasi nga siya ang ating righteousness. Ibabal, pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and personal Savior ng buhay mo, yung robe of righteousness ng ating Panginoon, ibabalabal sa'yo. Yeah. Kaya nga, pag haharap tayo kay Father God, ang righteousness ni Jesus ang nakikita sa atin, hindi yung kasalanan natin. Kaya nga sabi dito, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to Father except through Him. So, ipinapaunawa ng verse na ito na tanging sa Jesus lamang ang susi para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos.
Ano nga ba yung pagkakakilala natin kay Jesus? Do we really know Jesus experientially? Or do we really know Jesus historically? Kilala mo lang ang Diyos ko sa mga dahil naririnig mo sa teacher mo noon, or kilala mo ang Panginoon dahil naranasan mo siya. Yes. Meron akong nabasa noon sa Facebook na totoong nangyari. Nagkaroon ng medical mission yung doktora sa isang lugar, part ng Cavite. Born again yung doktora. So, sabi niya, nung natapat na siya kay nanay, yung lola, sabi niya, gusto din niya mag-minister doon habang chine-check up niya. Nanay, kilala mo ba si Jesus? Sabi niya. Ay, opo doktora, siya yung kapitbahay namin, manginginom. Ha? Sabi ni doktora, ay hindi po siya ang tinutukoy ko po nanay, si Jesus Christ. O yun na, doon na niya pinakilala ang ating Panginoong Hesus. Minsan, hindi natin kilala. Kilala lang natin si Jesus sa isip lang natin, pero wala naman tayong personal na ugnayan. Parang sa ano yan, pag pupunta ka sa isang restaurant, hindi ka mabubusog kung titignan mo lang yung menu. Mabubusog ka ba? Hindi, di ba? So, kailangan para mabusog ka, mag-order ka at kumain ka. Ranasin mo yung sarap ng pagkain na yon. Parang same din yung pananampalataya natin kay Jesus. Hindi lang yung kilalanin mo siya, dapat tanggapin mo siya sa buhay mo. Para maranasan mo ang kanyang pagkilos sa buhay mo. And so, an encounter with God changed a person's life, and only God have the potential to transform lives. Amen. So, ayan. Kilala niyo siya? Isa siya sa mga kinaininisan kong artista sa totoo lang. Every time pag may nababasa ka sa news, kung hindi siya yung nambubugbog, nagwawala sa isang restaurant. Ayan, pero tingnan niyo. Basahin natin yung verse. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, ang mukha ng life without Jesus ay ganito. Ang mukha ng life with Jesus ay maaliwalas. Ganyan. Kaya nga, tignan mo nga yung katabi mo kung nasa kanya si Jesus. Ayan. Nagre-reflect kasi pag nasa akin si Lord eh. So, alam nyo mga kapatid, yung story ni Saul at saka yung story ng itong si Baron is a reminder of the power of the gospel. Amen. Sila yung pinakahuling tao na mag-iisip mo na maboborn again o magiging Kristiyano. And yet, they did. Hallelujah. Sa Diyos, walang imposible. Amen. The things which are impossible with men are possible with God. Hallelujah. Kaya kapatid, may pag-asa pa. Yes. Kung problema mo yung asawa mo, nag-ABS ang issue. Alak, babae, sugarol. Pero pag inilapit mo yan sa Lord, iluluhod mo yan sa Lord na magkaroon siya ng divine encounter sa Panginoon. Yung dating ABS na asawa mo ay magiging Savior na siya. Christian born again na. Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa. Ikaw nga, si Paul nga, nabago tayo pa kaya? Amen. Amen. Si Saul nga, nabago tayo pa kaya, mga kapatid? Amen. Every saint has passed. Bawat mga tinawag, bawat mga binanal ng Panginoon ay may nakaraan yan. Lahat ng mga tumatayo dito, yung mga katabi mo, may nakaraan. Yes. But every sinner has a future. Glory to God. Amen. Hallelujah. Gaya yung story ni Sister Nora, parang wala nang patutunguhan ng kanyang buhay. Wala nang direksyon. Pero tignan ninyo ang ginawa ng ating Panginoon. Naranasan na niya lahat, ang pagpunta sa mga diskuhan, lahat.
Pero tingnan ninyo, worship leader na rin siya, mga kapatid. At nais ko din ipagmayabang ang ating Panginoon dahil isa din akong recipient ng kanyang mayamang biyaya. Sino ang makapagsasabi sa inyo? Alam niyo ba na pagpunta ko dito sa Lifeway is nagkaroon ako ng divine encounter sa Panginoon. Ang plano ko dito, dala-dala ko yung mga paninda ko ng Sabado, tsaka naka-mini skirt ako, at talagkita lahat. And syempre, bata pa ako noon. Wala pa akong mga ugat-ugat. 28 years old ako that time. Ang plano ko, pa-orderin sila ng aking mga paninda. Yon ang plano ko. Kasi online seller ako. Yon ang purpose ko nun, kaya ako narito. Kaya lang that time, siguro itinadhana ng Panginoon na makinig ako sa preaching ni Pastor. Sabi niya, kung nandito ka lang sa iglesyang ito, kung ikaw ay magbebenta, sabi niya sa akin, pambihira yung nag-invite sa akin, chinismis ako kay Pastor. Paano niya nalaman na magtitinda ako? Yun, revelasyon ng banal na espiritu, yun, kay Pastor. Meron akong sinasabi na hindi ko alam. Walang sinabi sa akin yung mga leader ninyo. Minsan, ang pinapatama, doon din, sa pamamagitan ng pagkikinig nyo ng salita ng Panginoon, yun, nakakaroon kayo ng encounter sa Panginoon. Natatamaan ka eh. Nasa iyo yan kung magpapatama ka. Amen. Kung hindi ka magpapatama, tatamaan ka. Amen. So, from being an online seller, mga kapatid, ay, isa na po akong cell group leader. Hallelujah! At elder na rin po ng church. At sino yung mag-aakala, alam nyo na, ngayon na sinabi ko, after ako punta sana dito, magdiretso na ako doon sa Wanchay. Pag Sabado kasi doon, may free drinks na beer. Tsaka may pulutan na rin. And then, yun ang plano ko. Mahilig ako sa diskohan, nakala nyo? Magaling din ako. May mga moves din ako. Nakala nyo? Magaling din ako mag-ocho-ocho. Tingnan ninyo ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay ko. Yung pagiging disco goer ko noon ay isa ng preacher. Amen! Hallelujah! Sa pinaka lang yan ng ating Panginoon. Talaga wala sa isip ko na makikita ko yung sarili ko na tatayo sa harapan ninyo at magdadamit pa ako ng ganito. Kasi puro talaga ako nakapantalon. Pero nagdadamit naman ako ng ganito pag tatayo ako dito. Ay Lord, salamat kasi naranasan kong magdamit ng suit. Talagang very supportive din yung mga kaibigan ko. Talagang sila pa ang nag-provide ng aking coat. Kasi nga, mga jacket lang, nakakahiya naman kay Lord kung ano yung damit ko, di ba? Provide lahat ni Lord. Ganyan, pag gagamitin ka ng Panginoon, siya na ang bahala sa'yo. Amen. Yan yung leader ng Zerubbabel. Patawa-tawa yan. Alam niyo ba, nung in-invite namin siya dito, ay dahil lang may lechon. Busy yan sa Central. May mga katropa yan. Ayan, leader yan ng mga tongkits. Isa siya sa mga sumisigaw doon sa letrang B, 7. Sa letrang B, sa G naman tayo, 45. Mahilig yan sa tongkits, sa kabingguhan. Tawa-tawa lang yan, pero cell group leader na siya ngayon, mga kapatid. At yung iba, siya din yung mga nag-a-arrange ng mga flower arrangement natin. Kasi ini-import yan ng mga cell group leader kasi maganda yung mga gawa niya. Amen. Hallelujah sa buhay niya. Yung si Sister Risa, yung tamborin dito, na sumasayaw, alam niyo ba na kasama ko yan sa grupo ng Jeremiah. Sabi ko, Lord, magtatagal kaya to? Sa taekwondo yan eh. Yeah, sabi niya, taas ng mga simpan niya. Puro ganon ang kanyang ginagawa. Talagang pag ganun-ganon siya. Ano naman to, Lord? Sabi ko, tingnan niyo ang isa, yung pasipa-sipa lang siya noon ha. Ngayon, nagsasayaw na siya para sa Panginoon. Tingnan niyo kung paano tayo binabago ng Panginoon pag nagkaroon tayo ng true encounter. True, talaga yung, alam mo, kahit ilang beses mong ma-encounter ang Panginoon, kahit pagulong-gulong ka pa dyan,
ma-encounter talaga yung totally, yung submission mo sa Panginoon. Amen. So, isn't God amazing? Isn't God wonderful, mga kapatid? Hallelujah. Talaga dito natin na makikita yung great, napaka-gracious ang ating Panginoon. Oy, ganyan din ako noon. Patawa-tawa din ako sa mga upuan yan. Pag nakaupo ako doon, pag napapalakpak sila, ganyan din. Napikipalakpak din ako nung bago ako. Tatawa din ako, ganyan din. Kumakain din ako noon, kasalukuyan ng preaching. Ay, siyempre, si Pastor noon, patago akong na, ngumuuya din ako ng bubble gum. Nasita nga rin ako noon eh. Yung mga ngumuuya dyan ng bubble gum, sabi ni Pastor, pambihira naman Pastor na to, sabi ko. Yung pala, ang Lord, dadalhin tayo sa isang church, natitino tayo. Pasaway kasi ako noon eh. Amen. Hallelujah. Nagpatama naman ako kay Pastor kung hindi, kasi may gagamitin ang ating Panginoon. Once nagkaroon tayo ng encounter, may gagamitin ang Panginoon para mas lalo pa tayo lumalim sa ating Panginoon. Amen. So kaya, yun ang susunod natin ngayon. Hallelujah. Pero before that, dahil wala dito sa ating, bakit siya nauuna? Excited! Amen. So, ito na nga. Pero bago dyan, basahin ko muna yung 2 Corinthians 3:18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So, number 3 na tayo. Ananias, the encourager. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes, Lord. He answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias. Come and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem, and he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from the Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. So mga kapatid, every person in the world needs to be encouraged. Kahit gaano pa tayo ka-spiritual, mga kapatid, we need an encourager na nariyan who are willing na makinig sa mga frustration natin sa buhay. Yung willing sa mga stories natin kung minsan walang kabuluhan. Yung an encourager na magsasabi sa'yo, I believe in you. Don't lose hope, kapatid. Kaya mo yan. God is with you. I'm praying for you. Jesus loves you. Yan, kailangan natin yung mga encourager na magsasabi ang mga yan. In this passage, mga kakabatid, sa sitwasyon ni Saul, di ba, nabulag siya ng 3 araw. Nasa desperate moment na siya ng kanyang buhay. Ikaw ba naman ang bulag ng 3 araw? Talagang hindi ka makakakain ng ganong sitwasyon. Minsan, ganon din tayo. Minsan, inaalaw ng Panginoon. Ito si Saul, inalaw na. Nabulag siya in order to see God in his life.
Tayo naman, inaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa mga napakasalumuot na pangyayari ng buhay natin, mga problema, mga pagsubok, para sa pamamagitan ng mga nangyayari sa buhay natin, ay magkakaroon tayo ng divine encounter sa ating Panginoon. At para i-acknowledge natin ang ating Panginoon that apart from Him, we can do nothing. Amen. Si Ananias, ginamit siya ng Panginoon as an encourager kay Saul. Para i-lift up si Saul, i-disciple, ipag-pray, at i-baptize. Ang calling ni Ananias ay hindi rin madali, mga kapatid. Nagpakita ang Panginoon sa kanya sa vision. Nasabi ng Lord, puntahan mo ang address na ito, hanapin mo si Saul of Tarsus. I-lay hands mo siya para makakita ulit, sabi ng Lord kay Ananias. Tingnan ninyo ang Panginoon. I feel yung napaka-gentle niya, tsaka napaka-gracious niya kay Saul. Siguro, pag tayo yung pinapapunta ng ating Panginoon kay Saul, instead na papatungan mo itong si Saul, baka paghahampasin mo siya. Sabi ng Lord, ilay hands mo siya. Lord, mamamatay tao yan eh. Siguro kung tayo yun. Di pwedeng batuta yung dadalhin mo para puntahan mo si Saul para makaganti ka sa mga ginawa niya sa mga mananampalataya. Hindi ganun ang Lord, no? Ilay hands mo, sabi niya. Sabi ni Ananias, Lord, sorry, nag-Ilocano ako. Marami na akong nabalitaan tungkol sa taong ito. Sa yung mga holy people, Lord, sa Jerusalem. Kaya nga yan narito, Lord, kasi para hulihin yung mga tumatawag sa yung pangalan. Alam niyo, itong si Ananias, randam mo yung pag-aalinlangan niya. Merong takot sa puso niya na mag-minister kay Saul. Ikaw ba naman, kapatid, mag-minister ka sa taong alam mo na ng Google Pay? Pag mag-minister, siyempre, ang iniisip ni Ananias, kung pupuntahan ko ito, mag-Google Pay ako, marami black eye siyang uuwi. Or, sa kulungan siya, diretso. Kaya lang, buti na lang, at sumunod si Ananias. Tayo, minsan, takot tayo para tayong si Ananias. Mayroon pinapagawa sa atin ng Panginoon. Oy, mag-minister ka dun sa isang kapatid. Sabi niya sa'yo. Sabi mo naman, Lord, mahirap i-win yan. Mahirap i-invite yan sa cell group. Yun ang lagi natin sinasabi sa Lord. Lagi tayong nag-aalinlangan na pag sinasabi ng Panginoon, mag-minister ka sa taong ito. I-invite mo ang taong ito. Lord, nakakatakot naman i-invite yan. Every time na ini-invite ko, inuutangan ako. Minsan lang kami nagkita. Pinaranas ng Lord sa akin ito para akong si Ananias. I-follow up mo yan, sabi ng Lord. Lord, every month, every week, akong nagpapalaw dito, puro, sasagutin ko na nga, Lord, yung pamasahe, pati pagkain. Uutangan pa ba? Uutangan ba naman ako, Lord? Sabi ko, mula nung nagkakilala kami, Lord, mula July hanggang ngayon, hindi niya ako tinantanan. Paminsan may damdamin akong gano'n. Alam mo siya, sabi ko, every time na lang kitang hini-invite, lagi mo akong inuutangan. Sabi ko, ay Lord, sorry. Sabi ko, pero I know na pagtsatsagahan ko ito. I know na lahat naman tayo, pag hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, talaga naman na yung tao na talagang in-appoint sa'yo ng Panginoon na mag-ano sa'yo, pagtsatsagahan ka. Kaya magpasalamat kayo sa mga Ananias ng buhay ninyo. Amen. Amen. Ito nga, pinatungan nga ng kamay. He said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. So, in our Christian walk, mga kapatid, kailangan natin yung mga Ananias. Tutulungan kang lumago sa Panginoon, mga tao magpapalakas sa'yo pag ikaw ay nanghihina.
And there is no such thing na solo Christianity. We need each other. We need to encourage one another, mga kapatid. Lalo na ay nandito tayo sa malayo tayo sa pamilya natin. Sabi nga dito sa Hebrew 10:25, and let not neglect our meeting together as some people do. Encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, kaya nga mga kapatid, napakahalaga pag miyembro ka ng isang cell group. Gaya yung sinabi ko yung sitwasyon natin dito, malayo tayo sa mahal natin sa buhay. Nako, inaatake tayo ng mga homesick, lungkot, discouragement mo sa amo mo. Alangan naman, kinikingkim mo lang yung sama ng loob mo sa amo mo. Diba, you need someone na talagang matyaga, na nakikinig sa mga story mo. Alam mo, tong amo ko na to, nakakatigas ng puso. Pag andyan yung mga tao na nakapaligid sa'yo, pag nimembro ka ng cell group, ay talaga naman pagtutulungan ninyo kung ano yung problema mo. Ipag-pray ninyo. And then may nag-a-advise din sa'yo na pagtsagahan mo yung amo mo. Kasi kapatid, hindi ka magtatagal ng Hong Kong kung wala kang ananaya sa buhay mo. Yung nag-i-encourage sa'yo na kaya mo yan. Sige sahuran na naman, tatapusan na Diba? Ayan, sige, kung ano lang sabihin ng amo mo, sige lang, pagtsagahan mo. Naka 15 years na kami. Okay lang, alam nyo, every time na tumatayo ko ng pulpit, ay ang dami kong mga struggle. And siyempre, and then sabi, parang gusto ng Lord na i-apply ko din yan. Nagkaroon kami ng hindi magandang disagreement ng aking amo. Hindi ko naman alam na ganun pala ako. Na every time na nagsasalita ako, malaki yung mata ko. Pambihira ka naman, amo, sabi ko, even I'm happy, my eyes is always like this na, sabi ko. No, you're so rude. Malaki yung mata mo. Ang sakit naman magsalitang amo nito, sabi ko. Akala niya galit ako. So now, para naman, sabi naman ng mga kapatiran, nag-open up ako, hayaan mo na lang si amo mo. Kaya pala ganyan, buntis kasi yung amo ko. So, ikaw na lang, kung ano yung gusto niya, paano mo na lang. Kaya kapag nag-uusap na kami ng amo, makakatayo na. Pinapasingkit ko na. Really, what time you come back home? Kaya parang kasi naman kung nakaano ko, galit ka, sabi niya. So, thank you, ma. Diba? Ganyan, maganda yung may nag-i-encourage sa'yo. Kaya mo yan, matatapos mo yung kontrata mo. And then, malaki din tulong yung mga grupo mo. Pag may mga physical sickness tayo, ipag-pray ka kung ano yung mga nararamdaman mo. Kasi nga tayo, lalo na kami mga senior citizen na malapit na, lalo na pag malamig, marami tayong mga sakit. Paa, tuhod, balikat, ulo. Yun lahat ang sakit natin. Kaya nga, sister, ipag-pray mo naman ako. Ano yon? Masakit yung tagiliran ko. Okay, sige, ipag-pray natin yan. Ano pa? Masakit yung bulsa ko. Ayan, wala na palang sahod. Sige, ipag-pray natin. God will provide. Amen. Hallelujah. So, sa panahon ng kalungkutan, mga kapatid, lumapit kayo sa alam nyo na ginagamit ng Panginoon na mag-i-encourage sa inyo. Huwag kang lalapit sa taong mag-i-encourage sa'yo na mangutang sa bangko. Ay, naku yun. Padalayan kami. Lapitan mo si leader mo! Lapitan mo si pastor kung nangangailangan ka ng encouragement. Ibagay ka nila. Ayan, si financer, si manager, leader, lahat na yata. Amen. So, napakaganda yung marami talagang na nagpipray sa'yo. And then, mag-attend ka ng cell group. Huwag ka lang mag-attend pag may birthday. Maki-Bible study ka para mag-grow ka pa sa ating Panginoon. Amen. At kung meron kang asawa, huwag mong hanapin yung mag-e-encourage sa'yo. Hindi si kumpare ang tawag-tawagan mo.
Eh kung ayaw mo yung asawa mo na maging encourager mo, kasi naman, every time na tapos ka na ng trabaho mo, tatawagan mo yung asawa mo, ano naman, late na ng gabi, ganon. Siyempre na, instead na ma-encourage ka, madi-discourage ka na. So, tatawag ka na kay kumpare. Kailangan tawagan mo si leader mo or yung mga kaibigan mo dyan sa, yung mga kasama mo sa cell group para ma-encourage ka kung masama yung pakiramdam mo. Hanapin mo yung mga talaga, yung malalim na yung pananampalataya sa ating Panginoon. So, alam nyo ba na I praise and thank the Lord kasi nga I'm surrounded ng mga Ananias. Itong week na to talagang nag-struggle ako, sa totoo lang na naman. Parang gusto kong makipagpalit sa susunod na magpi-preach next week. Hindi ko pa talaga tapos ito. And then, kaya hindi ako makakonsentrate na gumawa ng sermon kasi nga namamanhid yung kamay ko na parang naninigas. Hindi ako makapagsulat. And then sabi ko, kaya nga nagpa-check up ako ng doktor. Okay naman. Kaya lang ni-refer ako sa orthopedic. Pag may dinaramdam tayo, hindi tayo makakonsentrate. Naiiyak na ako. And Lord, malapit na akong mag-pray. Sabi ko, this week na. And then, by the grace of God, and then sabi ko, sa mga kasama ko sa grupo, ay pag-pray ninyo ako. Sabi ko, talagang wala pa akong nagawa. Ang hirap kaya, uupo ako hanggang 2 o'clock, walang revelasyon na ipinapahiwatig pa sa akin ng Panginoon. Ang hirap kaya, hindi ka makakagawa ng sermon hanggang wala ka pang nasasagap sa Panginoon. Yes. But by the grace of God, talaga naman, humabol ako hanggang Friday, natapos ko din sa biyaya ng Panginoon kahit na naka-stay-in sila amo ko na may sakit sila. Pero tinapos po pa rin by the grace of God. Isn't amazing na mayroong taong nag-encourage sa'yo? No, sister, gumaganda ka ngayon. Ganun. Boy, leader, blooming ka ngayon. Kahit hindi. At least na-encourage si leader, di ba? Isn't amazing na mayroong tayong huwag tayong madawat sa mga appreciation. Si leader, ang mga leader, we are the source of encouragement sa aming mga grupo. So, hindi lang yung mga cell group member o yung mga adherents ang recipient ng pag-encourage ng leader. Dapat kayo, I praise and thank the Lord kasi nga yung mga kasama ko naman sa grupo, alam nila pag down na down ako, oy leader, pumapayat ka yata. Sabi nila sa akin, praise the Lord. O talaga, ay makakamtan ko na yung magiging medium ko. Sabi, ayan, medyo okay na naman yung aura ko. Ayun yung mga simple na encouragement. Hindi yung makikita mo lang yung mukha ng kapatid, discouraged ka na. Ang hirap kayang makasama yung sa cell group na instead na yung papasok ka, yung instead na kapayapaan ang kanyang dala, ay hindi, kundi bagyo. Ano naman, mag-start na tayo mag-dinner, ganon. Nakaka-discourage, kaya yung mga ganon. Okay, so, dapat tayo maging source of encouragement. Kung nagluto si leader mo, ng leader, bakit wala namang karne to? Kulang ng toyo. Ano to? Adobo ba to? Di ba pag adobo, may karne. Oo, adobo sitaw yan. Bakit wala ng toyo? Di ba? Ayan. I-appreciate nyo naman si leader, di ba? Huwag tayong madamot. One of the greatest values of mentors is the ability to see ahead what others cannot see and to help them navigate a course to their destination. Amen. Yung mentor, sila yung mga advisor, guide, counselor, ay yung mga spiritual leader. Yes. So, pag nagkaroon tayo ng divine encounter sa ating Panginoon, diba, trina-transform na tayo ng Panginoon from glory to glory. So, meron ibibigay sa atin ang ating Panginoon na magme-mentor sa atin. It's either your pastor, your cell group leader, or someone na matured na sa Christian faith. So, sila yung gagamitin ng Panginoon para in-nurture ka sa salita ng Panginoon. Gaya ni Ananias. Diba? Ginamit si Ananias para in-nurture, i-guide si Saul.
So tayo naman, yung mga mentor natin, tuturuan tayong mag-pray. And then, yung mga mentor din, sila yung gagamitin ng ating Panginoon para sabihin sa iyo, oy sister, meron kang potential. Yung tutulungan ka nila na ilabas ang iyong kakayahan para magamit ka for the glory of God. So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi nung bago pa lang ako na Kristiyano, meron akong dalawa na talagang ginamit ng Panginoon na i-mentor ako. Yung isa, hindi siya dito sa Lifeway. Siya yung nagturo sa akin talaga naman. Alam niyo ba, yung isang mentor ko, nagpapaturo ako sa kanya how to paano manalangin. Siyempre, very naman na ako. Gusto kong matuto that time. Dinadayo ko pa siya, malayo siya. And then sabi niya, alam mo sis, sabi niya, nag-prophesy siya. Nakikita ko sa'yo, one day gagamitin ka ng Panginoon. One day tatayo ka sa pulpito. Sabi ko naman sa kanya, ate, tinatawanan ko, nagugutom ka ba? Kung ano-ano yung mga nabivision mo sa akin. Sabi ko, nagpapaturo lang naman ako kung paano manalangin ng pagkain. Bakit sasabihin mo na one day ay magpipreach ako? Ay nako, tatawa-tawa ka dyan sis. Gagamitin ka ng Panginoon, nakikita ko sa'yo. Sabi niya, siyempre tayo kasi, hindi pa natin makikita yan. Pero merong tao, parang inudyokan ng Panginoon na makikita nila yung in the future. Gaya na naman yung cell group leader ko noon dito sa Lifeway, sa Ate Violi. And then sabi niya sa akin, alam mo Chiki, pag magpapatuloy ka sa Panginoon, nakikita ko na mayroon kang potential na magamit sa Panginoon. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa isip ko, Lord, busy ako eh. Marami akong pa-order. Wala akong time. Yun ang nasa isip ko noon. Pero fast forward na po tayo. Ito na ako ngayon. Ginagamit na ako ng ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, tumatayo ako sa inyong harapan hindi dahil magaling ako. Dahil wala ako niyan. Hindi dahil ako ay matuwid. Ako, mas lalong hindi. Kasi lagi akong sablay sa Panginoon. Tumatayo ako ngayon dito sa harapan ninyo. It's all by the grace of God. Hallelujah! Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Hallelujah! Ito, tignan ninyo mabuti. Ito, si leader, nanunulak yan. At ikaw naman na adherent or member. Ikaw yan, tinutulak. Leader! Parang ganon. Minsan, ganyan kaming mga leader. Nanunulak kami ng mga member. Mag-pray ka, sis! Yan. Kahit sa pagkain lang, kahit yun lang ang pinaka-training ground mo. Pagkain lang yun yan, nervous. Ganon. Pagkain lang yun Siyempre, pagdating ng araw, mag-opening prayer ka dito para meron ka ng confidence na mag-pray. Kung minsan, tinutulak ka namin na mag-DMM. Para naman, maranasan mo, mag-research ka dyan. Kung ano yung DMM story mo na gusto mong ipahayag, hindi yung umaasa ka sa leader mo. Dapat makipag-cooperate ka. Diba? Minsan, kaninang exhortation namin sa prayer and praise, nasabi ni Sister Carmen, talagang inudyukan ko siyang mag-enroll ng BBC. Ayan, sabi ko siyang tinutulak nun. Alam mo sis, may potential ka na magamit ng Panginoon. Tingnan niyo, self-group leader na siya. Nag-aaral na rin siya sa BBC. Amen, hallelujah. Kung walang magtulak sa'yo, siguro forever kang member. Sabi ko sa self-group Jeremiah, masyado akong harsh sa kanila. Sabi ko, ayaw kong manatili kayo dito sa grupong ito. I hope and I pray hindi ko na kayo makikita next year. Mag-level up kayo sa Lord. Sabi ko, nakikita ko sa inyo mayroon kayong potential na maging self-group leader. Huwag kayong kampante na manatili kayong member. Hanapin ninyo. Mag-attend kayo ng prayer and praise. Iyon ang pinakaunang ministry ko noon. At naglilinis ako ng church. Yun ang mga first na ministry ko noon.
hindi ko yung kinakahiya sa Panginoon. Kaya ayoko yung nandito ka lang, kailangan mag-involve ka, mga kapatid. Meron akong, yun nga, mag-enroll kayo ng BBC, ayun, may natakot. May nag-enroll nga, 2, meron pang isa. Praise God! Kaya nga, kasi nga, as yung kami, mga leader, nakikita namin yung mga potential ng bawat isa sa atin, ng mga nagsasakupan nila. And, ayun nga, sa prayer and praise na rin, nakiki-involve na rin sila. So, encourage ninyo yung mga member ninyo na kung saan mag-join sila ng ministry. Kahit yung prayer and praise lang, nangangailangan kami ng mga You know, prayer and praise is one of the important ministry. Dahil yung pananalangin namin dito every morning, maaga, talagang yan, labanan, makikipaglaban ka sa higaan mo. Malamig pero bumabangon pa rin sila ng maaga kasi nga kailangan na mayroong mananalangin in the morning. Amen. So, yung katagumpayan ng ating mga gawain the whole day, it's all because sa mga prayer na nag-alay ng kanilang buhay every morning. So, ang isang self-group leader, ang mentor, tinutulungan ka na makita yung divine plans ng Lord sa'yo. Just like Ananias, God used him as an encourager, mentor to sow. Ang mga leader, ang mga mentor, sila yung mga taong mag-promote sa'yo ng growth sa iyong faith sa Lord. So, mga kapatid, pasalamatan ninyo yung mga Ananias sa buhay ninyo na kahit na sinisinson nyo sila. Yung nag-post leader ng Bible verse or something na pag-uusapan nyo sana sa cellphone. Sinson, naglabasan na yung mga ulo. Wala man lang nag-amen. Hindi man lang nila nasabi kung ano yung naintindihan nila sa verse. Leader, kasi naman English. Mapapaiyak kami sa haba yung post mo, sabi niya. Ay, kaya nga iniklian ko na. Tagalog na yung mga pinopost ko. Ayun, very active na sila. And then, pasalamatan niyo yung mga tao na talagang nagtiyaga sa inyo na hindi nila hinayaan na mawalay kayo sa presensya ng Panginoon. Amen. They are sila yung may pagmamalasakit sa'yo. Ano naman mapapala nila kung hindi ka pupunta, di ba? Kasi nga ginagamit sila ng Panginoon as na para maging daluyan sila ng encouragement sa'yo kung kayo ay nanghihina. Ginagamit si leader ninyo para mapalakas kayo ulit, ma-revive ulit yung naghihingalo mo ng relasyon sa Panginoon. Kaya nga kung may nangungulit sa inyo, na nag-i-invite sa inyo para sa tahanan, mag-attend ng isang service, pasalamatan ninyo ang mga taong ito dahil hindi kayo dinadala sa mga diskuhan, kundi sa tahanan ng ating Panginoon. Amen. So, look for an opportunity to be a Barnabas, an encourager. There are undoubtedly many people in your path today that need some encouragement. It's an important ministry. Ang pagiging encourager, mga kapatid, ito ay napakahalagang ministry sa atin. Kung hindi nyo kilala si Barnabas, siya yung kasama ni Paul sa kanyang ministry. Kasi itong si Barnabas, nung nag-start na ng ministry si Apostle Paul, ay walang gustong lumapit kay Paul kasi nga yung reputasyon niya na nanggugulpi at binibilanggo yung mga mananampalataya ni Kristo. Itong si Barnabas, siya yung malakas ang loob na talagang lumapit kay Saul that time at siya yung nagpakilala sa mga disciple na kasama na nila si Barnabas, si Saul. Kaya mula noon, kasama ni Apostle Paul si Barnabas na sa bawat mga missionary journey nila. And then tignan ninyo, naging matagumpay ang ministry ni Apostle Paul dahil kay Barnabas. Yes. Sa kanya nakasalalay. So we need someone na mag-i-encourage sa iyo, sa iyong Christian walk. So napakahalaga yung tungkulin ng isang Ananias at isang Barnabas. Kaya nga
Kaya nga kung nais mo na magkaroon ng isang ministry, be an encourager mga kapatid. Dapat pag dumating ka ng church, kapayapaan ang dala mo, hindi bagay. Palakasin mo yung loob ng ating mga kapatid na nanghihina ang kanilang mga pananampalataya. At yung mga dumadanas ng matinding pagsubok. At maging channel of encouragement tayo mga kapatid na nangangailangan sa mga kapatid na nangangailangan ng encouragement. So, I would before we go to yung video ni papanood ko sa inyo, i-recap nga muna natin. Damascus encounter ay dito makikita natin si Paul the traveler, Jesus the transformer, and Ananias the encourager. Amen. So, ito yung pinakalas. Alam niyo, ito na si Paul, nagsasalita na siya. Ito yung Paul's testimony, ito yung testimony ni Paul na kung saan inihayag niya dito yung kung gaano katyaga ang ating Panginoon sa kanya. Basahin po natin sa Tagalog. Ngunit kinaawaan, ito na si Saul, ito na yung dating persecutor, ito na yung ano niya, ang kanyang sinasabi. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo na sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ito yung Paul's testimony ng ngayon na ginagamit na siya ng ating Panginoon. Sino nga ba naman kasi ang makapagsasabi na ang dating persecutor ay isa na siyang minister of the gospel. And hindi lang yan, kapatid. Palipatay yung hero dito, sis. Ayan, yung dating terrorist, religious terrorist, ay isa na siyang persecutor. Itong video na ito na ipapanood ko sa inyo, parang same sila ng story ni Apostle Paul, na kung saan kung si Apostle Paul nagkaroon siya ng divine encounter sa ating Panginoon on the road of Damascus. Ito naman I know na familiar kayo sa awiting ito, lagi ninyong kinakanta siguro, and alam nyo ba, there is a story behind that song. Yung sumulat na ito ay si John Newton, na kung saan meron din siyang nakaraan. Nagkaroon siya ng divine encounter sa ating Panginoon sa kalagitnaan ng dagat. So, tunghayan po natin ang story ni John Newton. And then, I want you to reminisce, kung kayo narito, nakilala nyo, nagkaroon na kayo, lahat po tayo, meron tayong iba't ibang kwento kung paano tayo nagkaroon ng divine encounter sa ating Panginoon. And I hope and I pray na one day ay tatayo din kayo dito sa harapan para ibahagi din yung paano kayo binago ng ating Panginoon.
nga po na sa pamamagitan ng mayamang biyaya ng ating Panginoon, kaya tayo narito sa araw na ito. Mga kapatid, let's all stand and can we sing this song? Every time na napapakinggan ko ang awitin ito, talaga naman pinaparanas sa akin ng Panginoon na I'm not worthy, but the grace of God, tunay nga talaga na pag yung grace ng ating Panginoon ang siyang pumilot sa buhay ng bawat isa sa atin, makakalapit tayo sa Kanya. Hallelujah, Lord. Truly, Lord, by your amazing grace, oh God, why we are here, Lord. Thank you so much, oh God, dahil sa mayamang biyaya mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa story ni Saul, oh God, na siya tunay nga po sa pamagitan ng encounter ni Saul on the road of Damascus, Panginoon. Pinapakita mo, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, oh God. Hindi mo hinayaan ang Saul na ito, Lord, na siya ang magiging dahilan, oh God, na i-persecute ang mga mananampalataya sa iyo. Merong katunay, Lord, na maging nagdakilang plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Truly, Lord God, that it takes an encounter for us to know you, Lord. Truly, oh God, it takes an encounter, oh God, to transform our lives, Lord. Truly, Lord, it takes an encounter for us, oh God, that you are our Savior, Lord. Lord, thank you for your goodness, oh God. Hallelujah. Thank you din, Lord, sa buhay ni Ananias, Lord. Lord, salamat dahil meron kang nilalagay sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Na hanggang tinransform mo ang buhay namin, Lord, meron kang ibibigay sa amin, Lord, na maglilid sa amin. Lord, na hindi mo lang kami ililigtas, Panginoon, dahil nais mo, Panginoon, na ilid mo kami into your rightness, oh God. Na gusto mo, Lord, na ikaw, Panginoon, na mag-take over, oh God, sa buhay namin, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat. Lord, patawarin mo din po kami, Panginoon, na kuminsan, Lord, nakakaramdam po kami, Panginoon, ng paninghina, Panginoon. But by your amazing grace, oh God, lagi mo pa rin kami dinadala sa iyong banal na presensya, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, kung alam mo na ito ang araw na hindi mo pa kilala ang Panginoon, dumating ka sa araw na ito na wala ka pang relasyon sa ating Panginoon. Itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid. Nais kitang ipanalangin sa ating Panginoon. At sa mga kapatid na nais mo na maranasan ng ating Panginoon, na magkaroon ka ng divine encounter sa ating Panginoon, itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid. Ililid kita sa ating Panginoon. Alam mo ba, yung pagpunta mo dito sa iglesia, you are on the road of Damascus. You are in the road of change, na kung saan isiship ng ating Panginoon ang buhay mo sa purpose na nais ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord God, na nagtaas ng kanilang kamay, Panginoon, bilang pagsuko ng kanilang buhay sa iyo, Lord. Panginoon, dalangin ko, Lord, ang aking mga kapatid na sinusuko ang kanilang buhay, O God, dalangin ko na pumasok ka sa kanilang buhay, Lord. Kapatid, na ikaw na nagtaas ng iyong kamay, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Alam ko po, Lord, na lagi po akong mga sumasablay sa iyo. Marami po akong mga pagkukulang sa iyo, Lord. Lagi na lang akong tumatakbo palayo sa iyo, Panginoon. But Lord, thank you dahil lagi ko kahit na tumatakbo ako sa iyo, Lord, ay lagi mo pa rin akong dinadala, Panginoon, sa lugar, Panginoon, para ako ay magkaroon ng reconnection sa iyo. Father, dalangin ko na ikaw nga po ang mag-rule sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, Panginoon.
At dalangin ko, Lord, na ikaw ang mag-lead sa buhay ko. At i-guide mo ako, Panginoon, na mas lalong pa kitang makilala, Panginoon, sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging kalugod-lugod ako sa iyong harapan, Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil alam ko, Lord, isunulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. At sa araw na ito, Panginoon, itinataas ko, Panginoon, lahat ng mga kapatid na dumalo sa araw na ito, Panginoon, na inuna, Panginoon, ang inyong kaharian, Lord God. Kahit marami po silang mga dapat ayusin, O God, mga dapat lalakarin, O God, pero, Panginoon, ikaw pa rin ang priority nila, Panginoon, sa buhay nila. Sa mga nag-response, Panginoon, ng aming mga paanyaya, Panginoon, para dumalo sa church na ito, Panginoon, I pray, Lord, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isang Panginoon na anuman yung mga panalangin ng aking mga kapatid, O God, dalangin ko, katagpuin mo ang lahat ng ito. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, na pagpapadala ng mga kaluluwa, Panginoon, na kung saan makakasama po namin, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na lukuman mo ang bawat isa sa amin ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, Lord. Dalangin ko, Lord, na hindi manakaw, Panginoon, ng kaaway, O God, ang mga mensahe ito na kanilang mapakinggan. I pray, Lord, na magrema sa kanilang buhay, Panginoon, ang mga mensahe na ito na kanilang napakinggan. Thank you, Lord, O God, at binabalik ko na po, Panginoon, ang pinakamataas, ang napapuri, ang pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.